Spekulasyon sa pag-alis ng It's Showtime sa GMA ngayong December 2024. Historic, iconic, mothering. Iyan ang naging paglalarawan ni Vice Ganda sa pagkakasama ng It's Showtime sa lineup ng mga palabas sa Kapuso Network. Hindi naman kasi talaga aakalain na mangyayari pala isang araw ang pagsanib puwersa ng mga TV shows ng dalawang networks na bidang-bida sa network wars noon. Magmula kasi noong matanggalan at hindi na ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. Nagdesisyon na lang ang mga bosses ng kumpanya na lumipas sa content creation. Dahil dito, isa sa mga accomplishments ng ABS-CBN ay ang pagsusupply ng programa sa iba pang mga networks tulad ng TV5, A to Z at GMA7. Kaya naman noong mawala ang noontime program ng GMA na tahanang pinakamasaya, naisip nila na kontratahin ang longest-running noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime. Pero sa paglipat ng It's Showtime sa GMA7 mula TV5, na siyang pumalit sa nawalang noontime show nila na Tropang LOL, hindi maiiwasan na marami pa rin ang intrigang iikot tungkol dito. Isa nga riyan ang usap-usapan na matagal nang naririnig na pag-alis ng kapamilya noontime show sa GMA7. May ilang buwan nang umaalingaw-ngaw ang chismis na hanggang December 2024 na lamang ang programa bilang Kapuso noontime filler. Ang dahilan kung bakit matunog itong pinag-uusapan ngayon ay dahil sa pagbabalik ng Tape Incorporated. Back in business na nga ang Tape Incorporated ng mga halos-hos na nawala pansamantala dahil sa naging issue nito sa Eat Bulaga ng TVJ. Nabalita nga noon na malaki ang naging utang ng Tape sa GMA dahil hindi sila nakakabayad sa block time fee na napagkasunduan nila kasama ang GMA. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay inanunsyo ng Tape ang kanilang pagbabalik pagkatapos ng corporate restructuring. Sinabi nila na ipagpapatuloy ng kumpanya ang content creation para sa telebisyon at mga online platforms. Kasama di umano sa mga sisimulan ng Tape ay ang pagpaproduce muli ng isang noontime show sa pamamahala ngayon ng dating Tape executive na si Malu Choa Fagar na siya ngayong presidente at CEO ng kumpanya. Ang sumunod na pinag-uusapan ngayon ay ang laman ng ilang blind items na kumakalat na isang programa ang mawawala na sa ere matapos ang mahigit isang dekada. Sinasabing mga taped episodes na lamang ang ipalalabas ng programang ito bago tuluyang magpaalam. Malungkot din daw ang production staff sa balitang ito at halos mga sad face emojis ang makikita sa kanilang social media posts. Nakakalungkot din ito para sa dalawang TV personalities na nakilala sa programa dahil mawawalan sila ng regular na kita. May alam din daw ang bida ng show sa kinakaharap nilang problema, kaya naman nire-ready na nito ang sarili sa mga maaaring mangyari. Ang tanong, It's Showtime nga rin ba ito? Naging usap-usapan din noon ang tungkol sa ratings ng programa sa noontime slot ng GMA. Sinasabi kasi noon na kapag hindi mataas ang makukuhang rating ng TV show ni na Vice Ganda, ay agad itong tsutsugihin sa ere. Pero pinatunayan ng It's Showtime ang kakayanan ng programa na manguna sa ratings kahit pakatapat sila ng longest-running noontime show ng TVJ na Eat Bulaga. Hindi nga sila nagpatinag sa mga OG Dabarkads, bagkus ay nag-isip ng ibang mga pasabog at palaro na patok sa masa. Kaya naman mula noong magsimula silang umere sa Kapuso Network noong April 6, mataas ang rating na kanilang nakukuha. Tulad na lang din ang inilabas ng GMA na television ratings ng magkatapat na It's Showtime at Eat Bulaga sa debut airing nito bilang Kapuso. Sinabi ng GMA na nakakuha ng rating na 9.6% ang pilot episode ng It's Showtime. Kasama dito ang GTV, A to Z at Kapamilya Channel. Habang ang Eat Bulaga ay nakarehistro lamang sa 4.4% na ipinapalabas sa TV5 at RPTV Channel 9. Tila nagkatotoo naman ang hula ni GMA Chairman Felipe Gozon. Natataas ang ratings ng It's Showtime kapag nagsimula na ang show sa GMA at GTV. Tinawag niya rin itong new era of noontime television. Iyon nga lang hindi sa lahat ng oras ay nasa itaas sila. Lumalabas kasi na nakinabang ang rival show nila na Eat Bulaga sa pagbaba ng ratings ng It's Showtime dahil patuloy nilang pinapaliit ang agwat sa pagitan ng dalawang TV shows. Naitala kasi noong September 30 ang 3.9% rating ng Eat Bulaga na pumwestong 15th overall sa leaderboard, habang ang It's Showtime ay nasa ika-10 na may 6.9% na rating.
Nang sumunod na araw ay nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang EB sa 4.0% at umakyat sa 14th spot. Samantala bumaba ang It's Showtime ng isang pwesto sa 11th. Nagpatuloy ito at napanatili ng EB ang competitive margin laban sa It's Showtime dahil na rin malamang sa pagkawala ng lead host na si Vice Ganda na nasa US concert tour noong panahong iyon. May ilang beses naman na pinag-usapan ang tungkol sa pagsasabotahe sa It's Showtime at walang tigil ang ginagawang pagbagsak sa kanila ng mga bashers at ilang kritiko ng show. Kaya naman sa isang interview at noong nakaraang press con ng It's Showtime para sa kanilang 15th anniversary, nagsalita na si Vice tungkol sa mga paninirang nakukuha ng kanilang programa. Aniya, well, there really was or there really is a demolition job against It's Showtime. Pero hindi naman natin sasabihin kung kanino nang galing yon. Meron silang masamang intensyon at balak, kaya demolition job yon. Pagpapatuloy ni Vice, maaaring kami ay may kakayahan o nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. At para makuha nila yon, kailangan nilang subukan yung ganong ruta. We just have to deal with it. And we just have to keep on going. Naniniwala si Vice na sa tagal ng panahon nilang magkakasama, walang isang problema ang hindi nila kayang malampasan. Kaming lahat sa dami ng pinagdaanan namin, I believe that our team is strong enough to be able to battle all these negativities, challenges and threats together. It will be hard kung hindi kami magkakasama. Kailangan magkakasama tayo. Kasi kung isa-isa lang, manghihina tayo. At baka hindi tayo magtagumpay. That is the essence of the strength of this team. We are one, together, against and for everything. Sa loob ng 15 years, marami mang pinagdaanan ang It's Showtime tulad ng mga suspensions mula sa MTRCB, pag-alis ng ilang mga hosts, backlash sa mga birong nabibitawan nila na hindi pala maganda sa mata ng mga manonood, patuloy at nananatiling matatag at nakatayo ang kanilang programa. Sinasabing 6 months lang daw ang napag-usapan at pinirmahang kontrata ng It's Showtime sa GMA7. Pero nasa ika-7th month na ang programa ngayong buwan ng November bilang kapuso. Noong matanong naman ang isa pang host na si Ogie Alcacid, sinabi niyang wala siyang alam sa mga detalye nito. Aniya, naririnig ko but I don't know. Ako I just show up every day and do my work and that's it. Hindi ko alam. I think wala namang may alam. I think it's hanging in there. So syempre lahat kami, sanay na kami na bahala na. Pero in fairness talaga sa GMA, talagang ipinaglaban nila kami, especially Ma'am Annette. Subalit usap-usapan naman na ang pre-noontime show na TikTok Clock ang siyang papalit sa time slot na iiwanan ng It's Showtime sa GMA. Balita ring magsisimula ng isama ang mga bagong game segments ng TikTok Clock na siyang original concept ng network. At sa January 2025 na raw magsisimula ang nasabing show bilang noontime program ng Kapuso Channel. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comment section below.